Bagong lahat, grabe yung pagdating ni Bradley Beal at ni Chris Paul sa Clippers Dahil ngayon, kinukonsider na ng Clippers na i-trade si James Harden at itong si Kawhi. Ang goal ng Clippers, ma-reset agad ang kanilang cap space kaysa intaying ma-expire ang contract ni Kawhi at ni James Harden sa 2027. Kaso yung dalawang player, tinag agad na mababa ang trade value sa market. Kasi malaki ang kontrata. Pangalawa, si Kawhi may issue pa. Si Harden naman, sinabi dating last chance na niya ang Clippers. Sinabing zero value si Kawhi sa trade market dahil injury prone. Meron din naman kasi mga team na pwedeng mapuntahan ni Kawhi at magbe-benefit sila. Meron ding report na makakalusot si Kawhi sa investigation ng NBA regarding sa kanyang under the table issue. Report lang yun, hindi pa yun sigurado. Pero kung matitrade naman talaga si Kawhi, makakalusot agad doon ng Clippers at hindi sila maiipit. Mas mataas pa ang value ni James Harden ngayon kumpara kay Kawhi. Parehas lang din naman na all-star level ang stats nila. Nasa average si Kawhi ng 26 points, 5 rebounds, 3 assists, 50% sa field at 40% sa 3-point area sa loob ng 12 games. Pero 4-8 record si Kawhi. Hindi na nagre-reflect ang kanyang average papuntang winning rate ng Clippers, hindi tulad dati or kahit nung umpisa ng season bago siya na-injured at nawala ng matagal. Nasa 1-6 record ang Clippers since bumalik si Kawhi galing injury at hindi na talaga nagre-reflect yung maganda niyang average sa game ngayon ng team. Kahit pa nag-a-average si Harden at si Kawhi ng mataas at kapag tiningnan naman yung lineup ng Clippers in papers, kaya pa rin naman Ang isa sa mga team na pwede di umano makipag-trade ng Clippers para ma-reset ang kanilang cap space at makakuha ng ibang player pa or draft picks, Miami Heat. Kaka-trade lang din naman nila dun. Pero ngayon, ang kapalit si Andrew Wiggins. May isang player na magagamit ang Miami papuntang Clippers na marireset agad yung kanilang cap space, si Terry Rozier. Kasama si Wiggins. May combine na $54 million ang dalawa. Pwede kasing i-waive ng Clippers si Rozier kung sakali. Or kaya intayin na matapos ang contract niya dahil hindi naman fully guaranteed. Kasama pa doon ang ilang draft picks, isa or dalawang first rounder plus ilang second rounder kapalit ni Kawhi. Parang ibinalik lang din ng Miami si Jimmy Butler na mostly ng regular season hindi naman masyadong naglalaro at sa second part ng taon dun talaga lumalaro si Butler until playoffs. So matagal na rin naman naghahanap ng isang star player ang Miami. May report pa doon na nag-experiment na rin si Coach Eric Spoelstra na magkasama si Kelly Oubre at si Bam Adebayo. Kaso hindi talaga umubra sa gusto nilang output. At ngayon may option din ng Miami na i-trade si Kelly Oubre. Kapag na-trade si Kawhi papuntang Miami, sinabing hindi siya magkakaroon ng magandang treatment kina Coach Eric Spoelstra at Pat Riley. Hindi katulad sa Toronto at Clippers. Pero may pagkakataon na makabawi si Kawhi galing sa isa sa best organization na ngayon naghahanap pa ulit ng championship. Si James Harden naman mataas yung value ng konti kay Kawhi. Medyo mahirap din siyang i-trade. Pero dati sabi ko nga Minnesota bagay na team sa kanya. Ngayon naman Minnesota ang kinukunik kay James Harden para maayos ang point guard issue nila. Ang problem ng Minnesota, negative sila sa first tax apron at nasa 2 million na lang sa second tax apron. Ang nilagay na pwedeng kapalit ni Harden si Randle. Kaso all-star number pa rin naman si Randle, 23.7 rebounds, 6 assists, 49 and 35%. Kapag nawala si Randle sa Minnesota, hihina ang front court nila. Kailangan pang tapatan ng Minnesota ang contract ni Harden, $39 million. Ang pinaka-best option doon, either si Randle talaga or si Naz Reid. Kasama pa ang ibang pillar, either si Donte, kasama si Mike Conley or kahit sino mang player sa Minnesota. Ang isa pang option, multiple team para makakuha din ng multiple pick ang Clippers at may kasama pang player. So nung chinek ko talaga yung lineup ng Minnesota, parang mahirap ma-retain si Randle or kaya si Naz Reid kung susubukan nila si James Harden na makuha. Pwera na lang kung magbibitaw ng ilang player din yung Minnesota para hindi sila lumagpas sa second tax apron. Sa ngayon, tanging Minnesota pa lang ang team na kinukunik kay James Harden. Kasi nga dati meron din siya mga issues sa ibang teams na napuntahan niya. So hindi lang si Harden at itong si Kawhi ang kasama sa potentially i-trade. Kasama din doon na posibleng pakawalan pati si Zubac.
Nag-a-average si Zubac ng 16 points, 11 rebounds, 60% sa field ngayong season. Ang team na pwede makakuha kay Zubac ay Boston, kapalit ni Anthony Simon, dahil di umano siya yung babagay na sentro kung sakaling bumalik itong si Jason Tatum. Sa kanilang tatlo din, si Zubac yung may mas mataas na value. Ini-expect na hahabulin din ng ibang teams na papasok ng playoffs itong si Zubac kung sakaling officially ilagay siya sa trade block.